gising. Ganun ka dati, di ba? Ganun tayo dati. Bakit ngayon parang pag wala na tayong papakinabangan bigla na lang tayong dumidistansya? Pag kayo po'y tinanggal sa Kalingap, ibig sabihin po, expired na yung iyong kontrata. You need to renew. Sa relasyon natin sa ating Panginoon, madalas nakakalimot tayo, di ba? Tinatawagan lamang natin si Lord kapag kailangan natin ng mga bagay-bagay na gusto natin makuha. Ginagawa mo ang waiter. Si Lord, pengi nito, pengi niyan, pengi. Pagkatapos nun, wala na kapag nakuha natin ang gusto natin. Nakakalimot na tayo kasi hindi na natin kailangan. Di ba? Hindi ka na nakikipag-usap sa Kanya. Mag-renew ka ulit ng iyong commitment sa Kalingap. Kasi renewable baga tayo, di ba? Yung IDs natin, 2 years, renewable yan. Kaya huwag kayo magtampo, magagalit. Ba't nyo ako tinanggal? Expired na ang kontrata. Kahit nga sa abroad, 2 taon, yung passport natin, 5 years ba? 10 years. Expiration yan. License, 10 taon. Kalingap pa kaya walang expiration. Kaya po, lawakan ang pag-iisip. Pag kayo po'y tinanggal sa Kalingap, ibig sabihin po, expired na yung iyong kontrata. You need to renew. Kung gusto nyo pang mag-renew. Anong dahilan po bakit na-expired? Unang-una po ay igwaning lakad. Gayon, no? Hindi pa gayon mga Kalingap. Hindi pa gayon ang lakad. Gayon, no? Gumanon. Kaya minsan nangyayari yung mga ganitong bagay para tayo po ay magising, para gawin natin kung ano yung tama, para magsimula tayong muli doon sa ating pong sinumulan noon, sapagkat tayo po ay lumiliko na ng landas at tayo po ay nawawala na sa ating pong dapat na lakaran. Huwag mo nang tanungin kung bakit ka natanggal. Huwag mo nang tanungin kung bakit kailangan namin humiwalay sa inyo, kung bakit kailangan humiwalay ka sa Kalingap, sapagkat kahit nga jowa mo kung hindi ka na dinadalaw, kung hindi ka naman pinapansin at hindi ka sinusuportahan, paano mo masasabing nagmamahalan kayo? Paano mo masasabing may commitment kayo sa isa't isa? Kung hindi mo siya pinapansin, kung wala kang pakialam, kung sinasabi niyang umuwi ka bago maghating gabi ay hindi mo ginagawa, inuumaga ka at kasama mo ang iyong mga barkada. Hindi ba? So anong sense na kayo ay nagmamahalan at magsing-irog kung hindi naman nasusunod? Kung wala ka namang commitment, kung wala ka namang matibay at maayos na relasyon sa kanila, kung wala naman kayong pag-uusap. Gets mo? Gets mo? Diba? Ganun din yun. Pero hindi dyan nagtatapos ang lahat. May pag-asa pa. Una, tigit sa lahat, tignan natin ang ating mga sarili. Aminin natin yung ating pong mga pagkukulang sapagkat tayo mismo alam natin kung saan tayo nagkulang. Huwag na mga tuwiran. Diba? Kapag sinabi ni Kuya Bal na i-renew, hindi naman talaga yan literal na magre-renew ka na, expired na. Kumbaga, ibig sabihin, i-renew mo, no? Ibalik mo yung dati, yung una mong pagmamahal sa Kalingap, nang pumasok ka sa Kalingap, na sinasabi mo na ganito, ganyan ang gagawin mo, ay gawin mong muli. Gawin mo yung mga bagay na makakatulong sa Kalingap, yung mga panuntunan na Kalingap na makakabuti naman. Ibig sabihin nun, kapag nag-renew ka, babaguhin mo yung iyong mga ginagawa, susunod ka sa abot ng iyong makakaya para sa kapakinabangan ng buong Kalingap. Yun, ibig sabihin, ibalik mo yung dating ikaw nang ikaw ay nagsisimula pa lang sa Kalingap. Huwag kang magtaka kung bakit minsan nawala ka sa Kalingap, sapagkat hindi naman sila Kuya Bal ang umiwan sa iyo.
ikaw ang umiwan kila Kuya Bal sa Kalinga. Hindi ba? Gusto mo ng mas malupit na sample? Ganito lamang yan. Sa relasyon natin sa ating Panginoon, madalas nakakalimot tayo, di ba? Tinatawagan lamang natin si Lord kapag kailangan natin ng mga bagay-bagay na gusto natin makuha. Ginagawa mo ang waiter si Lord. Pengi nito, pengi niyan, pengi. Pagkatapos nun, wala na kapag nakuha natin ang gusto natin. Nakakalimot na tayo kasi hindi na natin kailangan. Di ba? Hindi ka na nakikipag-usap sa Kanya. Hindi ka na nagkakaroon ng quality time. Hindi ka na nagdadasal. At lumayo, palayo, ng palayo, ng palayo, ng palayo ka na. Kagaya ng mga hanggang sa hindi ka na nagpapakita sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Tapos, kapag may nangyaring masama sa'yo, kapag may mga nangyaring hindi maganda sa buhay mo, nagre-reklamo ka. Pero samantalang, ikaw naman yung umalis. No, Lord, pinabalaan mo na ako, Lord. Bakit ganun? Wala na tumutulong sa akin, nahihirapan ako. Iniwan mo na ako. Inalis mo na ako sa iyong kaharian bilang iyong anak. Sabi, nagtatanong ka pa, ikaw ngayon lumayo eh. Diba? Ikaw yung lumayo, pero para makabalik ka sa ating Panginoon, para mabalik yung dati mong relasyon sa Diyos, kailangan itama mo yung iyong pagkakamali. Aminin mo sa sarili mo na nagkamali ka, baguhin mo ang iyong buhay, sundin mo sa abot ng iyong makakaya, by the grace of God, yung mga bagay na gusto niyang tahakin mo para makabalik ka sa presensya ng Panginoon. Ganun din naman dito sa ating pong relasyon sa Kalingap. Naintindihan niyo ba? Sumasakit ang bangs ko eh. No? Pero yun lang naman ang masasabi ko. Sana naintindihan ninyo. Kaya wag na kayo umiyak. Kaya kung sino man yung mga masisibak pa, matatanggal pa, pwede nating maiwasan yan. Kapag ginawa natin yung mga bagay na aking mga binanggit. Malay nyo, ako naman ang susunod na masibak sa Kalingap. Kung hindi ko magagawa yung aking pong mga sinasabi. Right?